Ano ba ang goal ng Diyos kapag dinidisiplina niya tayo? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Joy R. Pelubilio. Happy birthday po sa inyo. Natutuloy po natin yung ating pag-aaral patungkol po kay Prophet Joel. So sino ba si Prophet Joel? Si Prophet Joel po ay isang propeta ng Diyos sa Judah. At yung ibig sabihin po ng Joel, pinagsama pong dalawang salita po yan. Yung Elohim, means God. Yung Jo o yung Yo or Yah, yan po ay Yahweh. So Joel means Yahweh is God. Pwede nyo pong sabihin yan sa mga kakilala nyo na Joel ang pangalan. It means Yahweh is God. Wala akong ibang Diyos kundi si Yahweh. So yan po ibig sabihin ng Joel. Saan po siya nag-prophesy? Sa Judah, likely in Jerusalem. At most likely po nag-prophesy siya ng mga 800 BC hanggang 400 BC. Yun po yung time frame. At yung message niya po ay repentance, magsisi na bago pa dumating yung araw ng Panginoon o yung araw ng paghukom. Now yung pag-aaral po natin ngayon ay magmumula po sa Joel chapter 2 verse 11 to 13. Ito po ang sinasabi. The Lord utters His voice before His army. For His camp is exceedingly great. He who executes His word is powerful. For the day of the Lord is great and very awesome. Who can endure it? Yet even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and with mourning, and rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love. And He relents over disaster. Ito po ang ilan sa mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, God's discipline includes trials and affliction. So sa panahon po ni Joel, tinatawag niya po, siya po yung propeta ng Diyos na tinatawag yung bayan ng Diyos, yung Judah, na manumbalik sa kanya. So yan po yung pinakamensahe ni Joel. Bakit po? Kasi you need to repent. Kailangan mo na magsisi. Kailangan ng bayan ng Judah na magsisi before the day of the Lord. Yun po yung tinatawag na paghuhukom ng Diyos sapagkat malapit na yung paghahatol ng Diyos sa kanila kung hindi sila magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Pero kung magsisisi sila sa kanilang mga kasalanan, imbis na kahatulan yung kanilang daranasin, ang ibibigay ng Diyos sa kanila ay pagpapala. So God's discipline includes trials and affliction. Ano po ba yung gagawin ng Diyos? So sabi rito, the Lord utters His voice before His army. Pinatutunog ng Panginoon ang kanyang tinig sa unahan ng kanyang hukbo. Para mas ma-imagine natin, no? Yung hukbo ng Panginoon, yung army ng Panginoon, ginagather na, tinitipo na, at papaligiran na yung Judah. Aatakihin na yung Judah. Now, mapapansin niyo po dito, yung army po na tinutukoy dito, hindi yung mga Israelites. Ang army po na tinutukoy dito, yung mga kaaway ng mga Israelita. At yung, sabi po dito yung His army. So this time, sinasabi ng propeta na you are not the army of the Lord. Your enemy is the army of the Lord. And God is going to use your enemy to judge you. Merong army ang Diyos, pero not the people of Israel, but other nation or nations. Sabi dito, for His camp is exceedingly great. At ito po ay may kinalaman sa the day of the Lord, yung araw ng paghukom laban sa kanyang bayan. So, mapapansin niyo po rito sa talata na ito sa verse 11, na yung army ng Diyos, pati yung mga kaaway ng Israel, tinuturing na army ng Diyos. At nililid ng Diyos palapit ng palapit sa bayan ng Israel. Ano po yung purpose? To bring them trials and affliction. Bigyan sila ng paghinagpis, ng pagdurusa, husgahan sila, hatulan sila. Pero ito po yung pangalawang katuruan natin ngayong araw. God's goal is not destruction.
but restoration. Yung goal ng Diyos sa sarili niyang bayan ay hindi upang wasakin sila. That's not God's goal for them. Ang goal ng Diyos sa kanila ay i-restore sila. Ang problema lang sa bayan ng Israel, para makuha lang natin yung background, no? Makikita po natin sa ibang mga propeta at sa ibang mga kasulatan na yung bayan ng Israel ay naging mas masahol pa sa mga bayan na pinalayas ng Diyos sa pamamagitan nila. So ano po yung background? Noong unang panahon po, yung nakatira doon sa bayan ng Israel ay mga Canaanites, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosa, nag-iihaw ng mga anak, no? Sinasakripisyo nila kay Baal, at maraming mga injustices na nangyayari doon na isinusuka na sila ng Diyos sa kanilang kasamaan. At dahil doon, God raised His people, the people of Israel from Egypt. Pinalaya ng Diyos yung kanyang bayan. At yun ang ginamit ng Diyos, yung bansang Israel, para palayasin yung mga Canaanites at yung Israel yung ipapalit sa kanila. Pero di kinalaunan, yung sariling bayan ng Diyos naging mas masahol pa sa mga Canaanites na pinalayas ng Diyos. Kaya using the same principle of justice, sabi ng Diyos, naging mas masahol pa kayo, hindi ko ba kayo papalayasin sa bayan na yan, sa lugar na yan? So I need to discipline. Sabi ng Diyos, I need to discipline you. Pero tandaan po natin mga kapatid, yung goal po ng disiplina ng Diyos sa bayan niya is not to destroy them. Makikita niyo po yan sa Lamentations, no? Makikita niyo po kahit sobrang grabe na yung dinanas ng Israel, they're not entirely consumed. Kasi nananaig pa rin yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. So, the goal of God is not destruction but restoration. Kaya kasunod na kasunod po ng verse na ito, ng verse 11, sabi po sa verse 12, return. Manumbalik kayo. Yet even now declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting and with weeping and with mourning. So ano pong ninanais ng Diyos? Bumalik na kayo. Mga stiff-necked people, ang dami ko nang pinadala mga propeta, pinagpapatay ninyo. Yun yung reklamo ng Diyos sa bayan niya eh. Mga stiff-necked, ayaw lumingon. Kalabit ng kalabit ang Diyos, ayaw lumingon. Kaya po sabi ng Diyos, pag hindi pa kayo lumingon, darating itong judgment na ito, itong day of the Lord. At wawasakin ang inyong templo. At kayo papalayasin sa sarili ninyong bayan. So ano po yung goal ng Diyos? Hindi po destruction kundi restoration. At dito po makikita natin yung panawagan ng Diyos, manumbalik na kayo. Point number 3, God's desire is to bring people back to Himself. Ang desire ng Diyos, ang kagustuhan ng Diyos, ang tibok ng puso ng Diyos ay manumbalik ang kanyang bayan sa Kanya. Ito pong panawagan na manumbalik, return to me with all your heart. Ito po ay panawagan ng Diyos hindi lang sa mga Israelita noong unang panahon, ito rin ay panawagan ng Diyos ngayon. Sa atin ngayon na nakikinig dito sa devotion natin ito, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kapatid, sa ating mga kilala, sa ating mga kaibigan, merong panawagan po ng Diyos, return. Nawa ito yung makarating sa kanila, no? Yung panawagan ng Diyos sa pamagitan mo na nakikinig ng devotion natin ngayong araw. Marinig ng ating mga mahal sa buhay, may panawagan, tinatawag sila ng Diyos, return, manumbalik sa Kanya. Return to me with all your heart, with fasting and with weeping and with mourning. Hindi lamang po ito bumalik sa Diyos, ito po ay heartfelt, taos sa puso, nanunumbalik sa Diyos, nagsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya po sa application natin ngayong araw, number 1, return to God with all your heart. Ang panunumbalik po sa Diyos, hindi po half-hearted, kundi buong puso. Kaya sabi dito, return to me with all your heart. Paano mo makikita na buong puso talaga? Sabi dito, with fasting. Yung fasting yung hindi ka mo nakakain, no? Talagang nagsisisi ka nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Lord, I need to focus on you. Ang dami kong nagawang kasalanan. Hindi lang ako, pati yung buo kong pamilya. Yung mga ninuno ko, yung henerasyon ko, yung bansa namin, no? Ganun po kasi sa time nila. Hindi lang individual, kundi family, communities, and nation. Kaya merong call for national repentance. So sabi dito, with fasting and with weeping and with mourning.
Point number 2 natin, rend your heart. Isa sa pagpapakita na talagang nanunumbalik tayo sa ating Diyos. We rend our hearts, not our garments. Kaya sabi po rin sa verse 13, and rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God. Ano ibig sabihin ng rend your hearts? Yung nakaraan, tinalakay natin to, no? Kasi usually, ang pinupunit nila yung kanilang mga damit. Tandaan natin yung mga damit ng tao nung unang panahon, isang pares lang. Pag naligo sila, siguro lalaban nila yon, papatuyuin muna nila, may tapis lang sila dyan, patutuyuin nila, tapos pag natuyo na susuot ulit nila. Isang pares lang. Kaya siguro baka 100 pares no? Meron kayo. Pero nung time na yon, pag may 2 pares ka, maunlad ka na sa buhay. Kaya pag pinunit mo pa yung damit mo at that time, matinding klase ng pagpapahayag yan sa Diyos. Lord, totoo na to, totoong pagsisisi na to, no? Talagang pinupunit yung mga damit. Maraming mga reasons kung ba't nila pinupunit yung damit nila, pero one of the reasons is the realization that they have sinned against God. That's one of the reasons, no? Lord, grabe yung kasalanan ko nagawa laban sa iyo. Pinupunit nila yung damit nila. Bilang on top of that, nilalagyan pa nila ng alikabok, ng abo yung kanilang mga ulo. So, yun po yung outward expression of their repentance. Pero sabi ng Diyos, wag damit yung punitin nyo. Punitin niyo yung puso ninyo. Ibig sabihin, tunay ng pagsisisi. Yung puso ninyo, yung ilatag nyo sa Panginoon, tapos punitin nyo at pakita nyo talaga na, Lord, sorry, nagkasala kami sa inyo. Rend your hearts and not your garments. Ibig sabihin, pag nagsisi tayo at lumapit tayo sa Panginoon, talagang mula sa puso, bukal sa kalooban. At hindi na natin babalikan pa yung masama nating gawain. Hindi na natin babalikan pa yung luma nating pagkatao. Talagang tunay at totoo, Lord, eto na to. I will follow you. Susunod ako sa inyo at patawarin niyo ako sa aking mga kasalanan. And number 3 po, rely on God's grace through Christ Jesus. Yung biyaya po ng Diyos, kitang-kita natin yan sa Old Testament. Pero mas lalong na-highlight yan sa New Testament. Sabi po rito sa verse 13, return to the Lord your God, for He is gracious. Ang Diyos natin ay mapagbiyaya and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love. Yung grace po ng Panginoon, mas lalong naihayag yan ng ating Panginoon Kristo ay pinako doon sa krus. Ibig sabihin, yung kapatawaran ng Diyos ay ibinubuhos na sa atin at umaagos mula sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat ang lahat ng ating mga kasalanan ay naparasahan na sa katawan ng ating Panginoong Kristo nung inako niya yung kaparasahan na dapat ay para sa atin. That is grace. Yan po ay biyaya ng Diyos. So we can rely on the grace of God shown or displayed on the cross of Christ. Kaya po lahat tayo pwede nang makalapit sa Diyos at tayo patatawarin, tayo lilinisin mula sa ating mga kasalanan sapagkat ang ating Panginoon Kristo ay namatay na doon sa krus at lahat ng ating mga kasalanan ay naparusahan na sa krus ng Kalbaryo. Rely on that grace. Manangan tayo sa biyaya ng Diyos na pinakita niya doon sa krus. So rely on God's grace through Christ Jesus. At pag lumapit ka sa Diyos Ama, humingi ka ng tawad sa Panginoon, ikaw ay tiyak na patatawarin dahil sa ating Panginoong Kristo. Now para po sa ating discussion, pag-usapan po natin, how can you practically rend your heart before God? Practically speaking, paano mo may papakita sa Diyos na tunay at totoo ang iyong pagsisisi at paglapit sa Kanya? Para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin yung dalawang katanungan. How did Peter interpret Joel chapter 2, 28 to 29? Ito po sa chapter na ito na pinag-aaralan natin. Pag binasa niyo po diretso yan, may mga important verses dyan na ini-interpret ni Peter tsaka ni Jesus Christ. So how did Peter interpret Joel 2, 28 to 29? And how did Jesus interpret Joel 2, 30 to 31? Magkasunod na verses po yan. Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for your loving discipline that leads us to repentance and restoration. Forgive us for our hard hearts and our tendency to wander from you. Grant us grace to return to you
with all our hearts, not merely with outward actions, but with sincere repentance. Teach us to rend our hearts, trusting in your steadfast love and abundant mercy. We rely completely on your grace, revealed through our Lord Jesus Christ, whose sacrifice has secured our forgiveness and reconciliation. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. Kung meron po kayo natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Ang Diyos po ang magpala sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.